At sa wakas ay natuloy din kami sa pagpunta dito sa Dolly Store. Everything's gonna be okay. May bagong bukas nga na Dolly Store dito sa lugar namin at ilang araw nga kami nagpaplano na pupunta nga kami dito pero hindi na tuloy-tuloy. Kaya naman no rest day ko ay naisipan na nga namin pumunta dito. Pagpasok nga namin dito sa loob ay kumuha na nga agad ako ng basket. Nakalimutan ko pa nga kumuha kaya naman binalikan ko. Eto nga ang pangalawang beses na papasok ako sa Dolly Store. Matagal na nga pala nung unang pasok ko sa Dolly Store dahil doon pa nga ako nakatira nung kaila mama. Kaya naman hindi ko ine-expect na magte-trending ang Dolly Store dahil nga sa mga murang paninda nito. Habang naglalakad-lakad nga kami dyan ay nag-uumpisa na nga akong magtingin-tingin ng mga product nila. At bigla ko nga nakita tong tasty nila at yung brown sugar kaya naman kumuha na nga rin ako. Bago pa ako makakuha ng mga kung ano-ano abay pumunta na nga ako dito sa mga sabon. Inamoy ko nga tong sabon nila kaso hindi ko nga masyadong maamoy kung anong klaseng amoy. Pagkatapos ko nga pumunta doon sa mga sabon ay pumunta naman ako dito sa mga shampoo. Nakita ko nga tong Empress shampoo nila. Grabe, may sarili nga pala silang brand. Alam nyo bang mura lang yung kaya naman kumuha na ako ng napakarami. Kumuha ako ng dalawang klaseng kulay ng shampoo para matry namin. Nakakita rin nga pala ako dito ng toothbrush at mura nga lang 12 pesos pero hindi nga muna ako kumuha. Nakita ko nga rin tong mga napkin at panty liner kaya naman kumuha na nga rin ako. Sa kabilang side naman ay nakita ko naman tong own brand nila na ketchup. Nakakatuwa nga yung pangalan nila. Tingnan mo naman, Kulina. Akala ko nga napatingin ako sa salamin dahil nakita ko yung sarili ko. Tingnan nyo naman, napakalaking toyo. Parang yung toyo ko. Char. Nakita ko nga ulit si Maring Kulina at nakita ko naman tong sweet and chili nila. Sa kabilang side naman ay nakita ko naman tong patis nila na chili mansi. Maya-maya nga ay nakalimutan ko, hindi nga pala ako nakakuha nitong keratin kaya naman bumalik ako at kumuha na ako ng 1 dosena. Nang makakuha na nga ako nitong keratin ay pumunta naman ako dito sa mga UTI section. Maya-maya nga ay nakita ko tong chichiri ang binibili ko nung bata pa ako. Naalala ko no na tigpipiso nga lang yung binibili ko tapos meron na nga ganito kalaki. Nakakita nga rin pala ako ng mga iba't ibang chichirya na malalaki at nakita ko nga rin tong Tommy. Kaya naman kumuha na rin ako ng 4 para tag-iisa nga kami. Marami din mga iba't ibang chichirya na nakadisplay dun sa kanila pero hindi na nga kami kumuha dahil hindi naman namin to laging kinakain. Sa harap nga ng mga chichirya ay nakita ko nga tong Twist O nila. Nagpapabili nga sa akin yung anak ko. Sabi ko doon na lang kami kumuha sa rep para malamig. Kaso pagpunta nga namin sa rep wala naman laman na ganito. Hindi na nga rin kami kumuha dahil nga wala naman kaming rep sa bahay. Pangit naman kung iinumin nilang hindi malamig. Ngayon na nga lang ako nakapunta uli sa grocery. Ang totoo naman hindi naman talaga kami mag-grocery dito. Kumuha lang kami ng mga iba naming kangailangan sa bahay. Marami nga din pala silang mga drinks dito na pwede yung pagpilian. Pagkatapos nga yan ay pumunta ako dito sa biscuit section. Nakita ko nga tong Swiss roll na tinapay. Hindi nga siya ganun kapamilyar sa akin pero kinuha ko na kasi nga mukha siyang masarap. Kumuha nga ako ng 4 na perasong magkakaibang flavor. Dito naman sa kabilang side ay nakita ko naman tong Red Choco Wafer. Dahil nga hindi ko pa natitikman tong cookies and cream na flavor ay kumuha na nga rin ako ng 4 na peraso. Dito naman sa bandang dulo ay tinuro nga sa akin ni Jelix mapagmahal itong mga butter toast at yung mga iba pang matitigas na tinapay. Kaso nga ay hindi ako masyadong mahilig sa mga matitigas na tinapay. Dahil nga nakapasta yung ngipin ko at nahihirapan na nga akong ngumaya ng sobrang matitigas. Dito naman sa tapat ng mga tinapay ay nakita ko nga tong Kopi Huan. Grabe, napakamura nga lang ng kape nito kaya naman napabili ako dahil nga sabi ni Jelix mapagmahal ay mag-try nga daw kami. Padaan nga uli kami dito sa mga palaman at nakita nga ni Jelix mapagmahal tong Gona. Hindi pala ako nakakuha kanina. Akala ko na ilagay ko na sa basket, yung pala ay binili ko sa istante. Meron nga din sila mga bigas dito pero hindi nga kami bumili dahil kabibili nga lang din namin sa palengke. Dito naman sa tapat ng mga bigas ay nakita ko naman itong mga dilata nila. Nandito nga pala yung mga iba't iba nilang corned beef, sausage at nakita ko nga rin tong Shanghai na nasa lata. Tinawag ko nga si Jelix mapagmahal para nga pakita ko sa kanya tong Shanghai na nasa lata. O hindi nyo kaya, yung Shanghai nagkasya sa lata. Char. Nalingat nga lang ako saglit, abay nakita ko na nga tong si Jelix mapagmahal na may hawak-hawak na soju. Oh no! Sabi niya nga sa akin ay mahal nga daw yun. Sabi ko nga sa kanya, ganun talaga kapag made in Korea. Char. Habang naglalakad nga kami ay nakita nga namin tong latang to na may nakasulat na mayo. Sauce ko, akala ko kung ano na, yung pala whole corn. Dito naman sa kabilang side ay nakita ko naman tong brand ng Richie's na pansit canton. Grabe, napag-iiwan na ba talaga ako dahil hindi ko na alam na may mga bagong. Isang brand lang kasi yung alam ko na palagi kong kinakain na canton.
Meron nga din sila ditong 200 ml na toyo, suka, patis, at oyster sauce na iisa ang brand. At syempre, meron din sila ditong tinitindang mga frozen food. Nakita nga ng anak ko at tinuturo nga sa akin tong ice cream. Nagpapabili nga siya sa akin. Sabi ko nga doon na nga lang bumili malapit sa amin dahil nga merong maliliit na cup doon. Medyo malaki din kasi yung binebenta nilang ice cream dito. Maglalakad pa naman kami pa uwi, baka pagdating namin sa bahay ay tunaw na yun, hindi na nga namin makain. Habang naglalakad nga kami dyan ay napansin nga to ni Jelix mapagmahal tong nappy diaper. Abay, mapapakamot ka na nga lang sa ulo dahil napagkamalan niya nga yung napkin. Medyo madami-dami na nga rin yung nabili namin at nailagay sa basket, kaya naman sabi ko pumunta na tayo sa counter. At baka nga magulat kami kapag nakita na namin yung resibo. 1K lang kasi yung dala namin na pera. At habang pinapunch nga tong mga pinamili namin, abay nakatingin nga ako sa monitor. Tinitingnan ko kasi yung mga presyo. At nung matapos na nga mapunch lahat ng nabili namin, abay natuwa nga ako dahil hindi kami lumampas ng 1,000. Wow. Nasa 600 plus nga lang tong napamili namin. Hindi na nga rin masama dahil medyo madami-dami na nga rin tong nabili namin. Bumili na nga rin kami ng eco bag dito sa Dolly Store dahil nga napakaliit ng dinalang eco bag ni Jelix papagmahal. Tinatawanan ko nga siya dahil sabi ko bagger ka for today's video. Dahil nga walang bagger dito at ikaw mismo ang maglalagay at magsasalansa ng mga pinamili mo. At ayan lang muna for today's mini vlogs. Kita-kits na lang sa susunod ko pang upload. Bye!